Onyx, di ba? Hindi na bagong pangalan yan. Actually, headline ng MPL Season 4 at hindi na rin naman nawala. Basta Mobile Legends, andyan ng Execration. Sila Zapnu, sila Chaknu. So, both two popular teams, both 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Pero Smash them! gusto kong sabihin dito is yung All Nana, no? troops Tsaka deployed. Uranus, parang sila na ba talaga? Yung parang bagong buka ng Matunog MPL talaga Season 5, eh. no? Actually, dito for Uranus pick ng Onyx PH, ibig sabihin, meron silang gustong rotation na gawin. Yes, kasi nga sa ngayon napaka-rewarding na tulad ng mga Drak, etong Uranus, just so you can do the delay, no? Kahit delay na lang, yun na yung evolution ng ng MLBB ngayon, no? Hindi na kills, but kills pa rin naman. Pero even the delays are now clearly acknowledged ng mga players natin as a key to victory. And actually, for Uranus, nakita natin kanina, sobrang lalim ng kinakat niya. So, malaking bagay na agad yon kasi ang laki ng space for Orchage. Pero ito, ang isa sa mantunog na pangalan sa laban natin ngayon is si Benny Cutie. Si Benny Cutie, bakit? Ano ba meron kay Benny Cutie? Actually, si Benny Cutie, nakita natin siya sa mga ibang tournaments. Malalim yung hero pool niya for the mid laner to the point na si Kuya Hate natin, which is also known to be a mid laner, nag-transition into a marksman role. So it comes to a point na Benny Cutie has been within the table talks ng mga players natin dahil lang sa performance niya sa regular season and I think on some other tournaments din, no? Dahil sa hero. Yung kilala ko kasing Bennett, hindi cute eh. No, sakto na mabilog yung Bennett na kilala ko eh. Ibang Bennett pala yung ibang Bennett kasi. Para nandun yung kanina sa kabilang Ayan mga kaibigan. So anyway, just a quick review ulit ng dalawang teams natin to give you an idea of their history. Again, Onyx PH, you've seen them on the finals ng MPL Season 4. Napanood mo yung yung hype poster ng yung hype video ng MPL? Ano mo yun? Yung video ng MPL? Yung para ano nga eh, Cheers! nag-goosebumps nga eh. Nag-goosebumps ka kasi nakita mo yung mula Season 1 tapos Season 4. Ganun nakalaki. Ang dami na palang nagawa talagang MPL. Oh my God. And you know, you've seen some notable changes mula dito sa Onyx. Taking the likes of Jay and even Rio nga on their lineup. Whereas Execration, we've seen Execration, I think, took the biggest changes in the roster noong Season 4. At saka ngayon din, madami nagtataka bakit hindi naglalaro si Zapnu. Even to the point na, ayan na nga, no, parang kahit pa paano naman doon, nagkaroon ng mga mainstay and familiar names ulit tayo dito sa Execution. Si Chakno kasi, parang Season 4 din yan eh. But eto Max, no? On Exec, diba? Umalis siya sa Exec, tapos bumalik ulit siya ngayon. Yes, Tapos May 5 ulit siya ngayon for MPL Season 5. And even the likes of Hate and Cyrus are actually names in Execration na hindi mo na rin pwede malaitan eh. Parang hindi na lang Zapnu tsaka Chakno talaga yung Execration eh. Kahit sila Hate at Cyrus, talaga ano na rin, parang mainstay or parang notable names kapag inisip mo yung pangalang Execration sa ML. Lalo na si Hate, ang dami nakaabang talaga sa kanya ngayon. Maglalaro siya sa MPL. So, tingnan natin dito ngayon for this match. Again, Onyx PH versus Execration. Pakilala pala muna natin mga players natin. On to the right side, first blood dito para kay Benny Cutie on that Selena. Chakno gagamit ng Kufra. Side naman on the Johan. Hate para sa Gradient and the back for the Basha. Meanwhile, on the blue side, you got Uzaken here on the DG. Siya yung first blood. Wise here on that carry. Yakno on the Chow. Leading German Dalar. Para naman si Reyes on my Venus on the Nana. Alam mo, ang maganda kay Oh My Venus talaga, the moment na merong isang kakaibang heroing viable, itutulak talaga rin Oh My Venus, no? Popularized na Odell as well back in Season 4, di ba? Parang ano din kasi dito sa Onyx PH, sila yung nagpauso na gumawa ka na sarili mong meta. Oo. Which is, kita natin ngayon, ang daming mga bago na heroes na hindi natin ine-expect na gagamitin. Yes. Alam mo, Ate Chantel, mapapansin mo sa mga players natin, they've been rolling with the 5 max, di ba? Even the upper level has been used to hold that on mga kaibigan. Chakno here and critical level was able to bounce away. And Cyrus here pushing forward was able to also unstoppable force his way towards Oh My Venus but passing ticks in at binati na lang siya ng sipa ni Iyak. Uy, hindi tumama dito yung araw ni Chakno. Ganun kaganda yung passive ng isang Nana dito. Alam na, yan yung dahilan kung bakit isa siya sa mga unang pinapriorities na. Kasi, kumbaga, akala, binurst mo na siya, ginamit mo lahat ng skills sa kanya, tapos buhay pa siya. Yes, kapag hindi mo in-account kasi yung passive niya, parang sayang lang yung spells mo, di ba? And ang hassle talaga nung homing niya, yung second skill, no? Yung nagiging si Molina niya, si Molina, si Maring Molina. Parang gusto mo mag-initiate ng play, pero yung pala, hindi. Disrupted. Sure kumbaga magugulo yung gusto nyong gawin, pero so far dito for Onyx PH, gaya na sinabi natin for Dilar on the Uranus, ang layo or ang lalim nung kinakat niya. And
wala akong maisip na pang-counter dun sa Molina eh. Parang, you could do Winter Transition, but would you really burn ng Winter Transition para sa Molina dito? Pero mamaya na yun, Buzak and once again, winasak there mga membro dito ng Exec. Sairi receiving a few daggers there. Rather mga Ajax Spinner dito ng ating carry. That's gonna be 1-for-1 overall. No favor for each team. Ito, habang nangyayari yun, si Onyx, ano naman yung show natin or iyak, nagwaga ng objective sa top lane. So far dito, medyo malamig pa yung laban. More on ano pa lang to, parang nagtatansyahan pa lang yung mga teams like, natin. And a good thing dito, kung makapansin pala natin for Dilar and Eto Max, almost same concept sila with the lineup. Parehas na tank yung nag-aano sa off-lane. So, very interesting for the both teams kasi kung paano nila kukontra kung almost same yung gameplay nila na ano ba yung kakaiba nun pag yung dalawang tank nasa off-lane? Parang ano yung running logic? Actually, for ang ginawa kasi dito ng Execution, tinapatan nila yung gustong gawin na play dito ng Onyx PH para hindi sila mahirapan, para hindi makagawa ng rotation dito si Onyx. Supposedly kasi, pag meron kang tank na offlaner, ang gusto mo, yung apat mo, nagro-rotate or naggagang sa iba-iba. So pagka umikot, di ba parang ano yung ikot niya, mirror. So most likely, ang iikutan mo is the offlane. So hindi mo ma-prepare si Reyno. So same lang din, ginawa na yung Execution with the Basha. So parang yung 4-1 supposedly, hindi mirror, no? 1:1, tapos 4:4. Ganun ba yung nangyari? Para ganun yung magiging rotation nila. Supposedly kasi apat. May isang may iwan on the off-lane. Pero for these two teams, same sila na ginagawa. Okay, tama. So we got here, still, napaka-even nga dahil sa parehas sa ginagawang approach ng dalawang teams mo natin, mga kaibigan. Even on the turrets, even on the gold, even on the kills. Yes, tama tayo dyan. Pero kita natin dito for Execution. More on, save lang din naman yung ginagawa nila. Nakikita natin, apat yun nandito, apat din yung nasa taas. So gaya na sinasabi natin, same rotation lang for the both teams. It all boils down pagdating sa may ibang objectives. Magkakakitaan tayo dyan pagdating sa turtle side. So far dito for Hate, talaga binabraso lang niya si Dilar. More on turret ang gusto kuhanin dito ng Execution. Actually, no, si paring Coco, if I'm not mistaken, Uranus din sa kanya, di ba? Yes, kaya very parang kilala. Pero na rin, mga kaibigan, we got Johed here, receiving the kick, a very nice pick up there by Iaknu. Nag-iinit ngayon ang mga hinlalaki ni paring Iaknu. Ayan, mga kaibigan, 5 minutes into our game time. 3 po ang ating score for Onyx PH. Nice set. Parang nag-Chakno para time journey lang din. Beautiful. Ang sagot dito. Di pa rin Puzaken. Ganda ng time nice journey counter ni Puzaken, mga kaibigan. That leaves 5 seconds para sa turtle. Resurrecting soon. Now, gonna be in the position ang Onyx PH at kunin yun. Ito for Execution ng Onyx PH. Save lang din sila pagdating sa tower push natin. Pareha silang may nasira na isang tower. Although for Execution pala, nasira na nila yung sa lane ni Reyno Sena. Guys, this is the first turtle para sa ating laban. No, second na pala. Mga kaibigan na nakuha dito na ating Granger para Chakno. No life lang. Doon lang na sayang, parang medyo, hindi naman malalim masabi ko kay Chakno, no? Pero, hindi overstay is welcome there. Harit bin na malinisan ang nakuha lang yung turtle without any casualty. Pero kita natin dito si Iaknu. Kanina pa siya nanggugulo dito. Kumbaga kumukuha siya ng atensyon for the side of Execution. Very cutie. Pero si Wise, no, talaga nag-phantom snap siya. Napansin ko under the turret pa. Mga kaibigan na hindi inatras ng dead. Si Siren dyan, habang si Eto Max sabay pahabol. Mga kaibigan na hinabol na si Iaknu full to win. Wise with all the free in the world. One-on-one yung dalawang marksman natin. At nadalagod si 8. And oh my goodness, cannot do anything here. As the triple kill is allowed on the Granger Hate. For Hate dito, 400 KDA, malaking bagay yung kanyang Bounty Hunter na emblem. Oh my God. Oo nga, no? For a Granger, that is deadly against Onyx PH. 6-5, this is score. Kita natin si Chakno dito, yung sinabi natin malalim. It's more on the map vision or information na binibigay niya dito. Sabi natin dito, yung bouncy ball, pero natalian lang din naman ni Pare Puzaken natin. And makunat tayo isang Kufra dito against 2 players so far. For Execution, may kita natin, maganda yung pinapakita nila. Pero for Onyx PH, nandun yung sagot nila. Yeah, and Ate Chantel, mukhang liyamado na yung Execution. No? Pero sana ma-realize nila na, again, the gold is not saying that, no? Even though they have more turrets kanina na napasimulan, equal pa rin talaga sila, essentially doon sa gold. I think this is a matter of catching actually those who got snowballed in na squishy members ng bawat team. Execution has that on Hate, whereas para naman sa Onyx PH, they have that on Wise. No? Dalawang marksman ngayon ang talagang titing na natin, Araw! Yun, nakatakas pa nga si Wise dito. Ito yung sinasabi natin, kailangan dito si Benny Cutie. Meron talaga siyang mahuli on that araw na very squishy. Most likely maganda yung nahuli niya si Wise kaso na nakatakas pa doon. Pero eto, anong nangyayari? Hinahabol dito ni Eto Max. Pero tumatakbo lang din Onyx PH.
Walang tinamaan ng araw dito si Benecutie mga kaibigan, pero naparusahan pa yung Baxia na pumilit dumaan gumulong dito sa mga umuurong na taga Onyx PH. Grabe yung space na binibigay dito ng Onyx PH para dito kay Iakno. Kanina pa nangyayari yan habang gumagawa ng play dito, pumapalay yung Onyx PH. Lagi lang siyang nasa taas. So medyo mahihirapan dito yung execution mamaya kasi malipilitan sila. Pero wala na no choice kasi execution is about to do their rotation towards the Cho. Doon sa taas yon. Tapos si Onyx sa may pahabol sa likod ng Exe. So walang no choice. Doon na lang sila tatlo sa may gitna. One-on-one na lang ni Siren dito si Iakno. Hindi na mahalaga. Iyak, yung trabaho na kompleto na. Doon sa may taas. at dahil doon, nahuli dito si ating Mecha Baby. Hindi pa Pero rin. nakatakas pa. Nakakupit pa rin ng barya sa may rep. Ladies and gentlemen, yan si Omay Venus. And that's the passive of that Nana. Alam niyo na kung bakit napipili talaga si Nanay ngayon. Isipin niyo, napakagandang set coming from the Kufra pero hindi pa napatay. Pero ito, ang delikado for execution of this match. Nasira na yung second tier turret sa top lane. So, mapipilitan dito sa execution na from time to time, meron makiklear dyan. So dyan. So, they lose control over this southern side ng kanilang mapa. Interestingly, look at Onyx PH, the way they concentrated their forces. They actually took side lanes muna. Kasi try na the side lanes, talagang nilayo nila yung gulo kay Iakno. Tapos ala, ang dali na lang nilang mag-gap dito sa mid tuloy. Tapos karamihan pa dito sa players ng execution, medyo malalambot. So, madali siya kay Iakno mamaya na pumatay from time to time. And kita natin, mid lane for these both teams talagang hindi nila binibitawan. Kailangan, Ate Chantel, makakuha ng magandang laban ng execution ngayon. Yan ang tunay. Let us see here as kailangan syempre batayan yung setter nila. That would be on Chakno, that would be on Benecutie. Yes, ito mga kaibigan, 9 minutes into our game time. 7-5 ang ating score. Wala masyado nangyayari. Parang mind Wala games na ang passive nangyayari yan. dito. Oh, ayun na si Venus. Nahuli na naman pero napatay na. Wala Dito na ni Paris Siren yan. At least na kompleto na, no? Talaga napagalitan na ng magulang nung kumubit si Venus dito. Pero even the third was clearly defended. But eto, Max, the back siya umaaray na sa talim ng paa ni paring Iakno. Knowing na nakatank emblem pa dito si Eto Max. So, ibig sabihin, Lord, ganun resurrecting ang soon. items or ganun nakasakit si parang Iakno natin. Pero yun lang, nasa lubong Ejector? dito. Pero may Hindi flicker lang naman si Oo, Iakno. hindi nahagip ng ejector. And yun nga, no, kaya rin umaray si paring Eto Max doon. Ginamit naman ni Iakno talaga yung full combo niya. Pero there is that what if squishy yung na-target ngayon. With Iakno out of the question, Siren here ang nagkaroon ng question na ball engaged dito sa may mid lane natin. And with that execution, actually miscalculated, I think that is H on the mid. Oh, parang nagkamali ng pasok din si Kuya Siren natin kanina. Wala siyang nadali ng ejector. Pero mga kaibigan, ito ang medyo delikado for execution of this match. Meron na tayong level 1 Sanctuary Lord. So malaking bagay to for Onyx PH, knowing na ang isa dito ay patay and mid lane turret ng execution ay nasira pa. Oh my God, we need to go slow and steady for this if we are cheating for execution. Gold lead is sitting at 3,000 para syempre sa mga taga Onyx PH. Pero yung previous last 2 engagements ay parang panalo ng Onyx Yun nga So execution, they cannot afford to lose any more engagement, any more parang skirmishes kasi isang toro na lang and there's a threat na baka inhibitor turret pa yung Oo, matulak. pag hindi talaga nila binantayan dito yan sa top lane. Pero ito mga kaibigan, top farmer natin para sa ating laban is the carry. Pero kung mapapansin nyo, Sabay na. hindi ganun kalayo Oo, lamang nga ng konti. for hate. Yeah, si Hate din, no? So, may damage pa yung execution. Lahat ng elementos na kailangan dito para manalo sa execution ay nasa kamay pa nila. Hindi pa tapos ang laban. Pero the pressure is setting on them. Onyx really pushing forward, confident, even pressuring these lanes, no? Hindi lang actually mid lane, Talagang ito si Iakno yung panggulo, Actually, for execution dito, ang pinaka-kailangan nilang una mapatay is the Digi. Malaking bagay kasi yung time journey dito ni Fuzaken. Kumbaga kanina pa sila nagsiset up ng play, pero dahil lang si Kiki, yung time journey, nahihirapan sila. Pero ito, gaya na sinabi natin mga kaibigan, ito ang level 1 Lord, na-reset lang din naman, nakita nila dun si parang Chakno natin na nagbibigay ng vision or information for execution. And mapapansin nyo po yung mga players natin, yung mga pro players natin, they don't mind na yung Lord ma-reset. Ang dali kasi patay ng Lord, sa totoo Lalo na pag level 1 pa lang din talaga. Kaysa ma-wipe out kayo, no? So, bitawan mo lang yung Lord, wag nyo ipuwersa yung Lord. Pwede kayo lumaban, tapos kunin nyo na lang yung Lord ulit. Even 2 members nga lang kaya mag-Lord, di ba? Kumbaga bigyan mo lang ng space. Pero dito ako mapapansin yung for Onyx PH, yung Uranus nila or Dilar. Talagang gumagawa lang din ng trabaho. Kung mapapansin nyo, dalawa talaga. Both the Cho and the Uranus just doing the objectives. Nagugulang lang sila sa side lanes.
yun yung medyo nagiging masakit sa ulo ng execution. Okay, gumulo si Chakno dito. Wala pa rin isang Najule, mga kaibigan. Oh, may Venus. Oh my God. Pero may passive pa rin naman yung batang yan. And let us see here. Members of Onyx PA is gonna be positioning themselves toward this Lord Iyaku. Hindi umaalis doon sa top lane side. Oh, and Wow. for Benny Cutie, Kuya Shinbu, kakabuo pa lang niya dito ng Clock of Destiny for his item. So, medyo my God. kulang pa sa item dito si Selena. Lagi natin sinasabi for Selena, kapag kayong ayun medyo delikado sa posisyon, may hirapan ka magbato ng araw from time to time. Unlike kapag kayo nag-a-advance. Lalo pa kung may magic resistance din. Tingnan natin kung ilan ang damage doon sa unang tinamaan ng araw dito. Yeah, oh, my Venus within the kill range almost, especially with the worship available as well. Oh, that's Selena. Ooh. There is that. That is not good. Eto, Max, a Baxia falling into the hands of that Cho. Hindi na enough ang Baxia ngayon para mapigilan ng Cho sa taas. Oh, actually, dito for Iakno, parang ano lang pag may humarang sa kanya, papatayin ka na niya. Sipain niya na lang. Kasi talagang ginawa niya ng teritoryo yung Yung top top, lane. yeah. So, yun yung medyo problema dito for execution. Gaya na sinabi natin kanina, kailangan bantayan nila si Iakno. So, dahil dyan, si Iakno, pwede na siyang lumipat sa iba't ibang lane. Hindi lang yun, kasi may Lord din doon sa may top lane side. So, Iakno will try to contribute onto a different part ng mapa natin. Let us see here, they're gonna be converging towards the mid. There is a minion wave pushing for the bot. Execution will need to do the biggest defense of this game if ever they want to hold on. And ayan na, sabay na. Iakno sa baba, Lord sa taas, Onyx sa gitna. Ito sa laban itong dalawang team natin, hindi natin makikita na grabe yung clash. Parang 4-0, utakan talaga. Pero off-cut kill side Kaya nag-kill dito against Onyx PH. Initiate na sila na mga kaibigan. Eto Max, napatay pa. Okay, Iakno yung napatay doon sa off-camp natin. Lord is still knocking doon sa may mismong base, hindi naman nakasapa. Pero, Flame Shot is paying yun sa may kasama pang araw dyan. Finish na passing, mega kill pa rin kay Wisely done dito sa mga members ng Execration as this minion wave also goes for the bottom lane and maybe destroy their second one ng mga taga-Onyx PH. Ito yung sinasabi natin, nahihirapan mag-set, pero yun nga lang, unstoppable for the carry. Very cutie, getting a kill. Pero Tori na naman, ang gusto dito ng Onyx PH, hate tumalaban. Favorite immortality, pero unstoppable na para kay Hate. That's Sonata. Sira ang immortality ni pare po sa kill. Sumakto immortality pero that's it. At least na-depensa ni Benny Cutie. At nakakabilib yun. Ang ganda ng pasok ni Benny Cutie doon without any hesitation. He does know na burn na yung mga cooldowns, na burn na yung mga stuns for him if ever he decides to dash in and do that garrote. And luckily, na-depensa ng inhibitor turrets nila sa bottom lane and mid lane. Actually, for Hate, nakita natin yung tapang niya knowing na meron siyang immortality. Talagang binato niya lang lahat. Pero speaking of tapang, Iakno again getting a kill for Onyx PH. Pero nakasira ng Tori dito si paring Hate. 501 for Hate here. Siya nagbibigay ng damage. Nakita natin kanina together with the flame shot pa ni Benny Cutie. So, execution dito, mataas ang kanilang comeback potential. Yes, yun na nga. No, Ate Chantel, ang taas ng chance. Nakita mo yung damage ni Hate? Napakasakit. Oo, napakasakit. Pag talaga napamali yung Onyx, alam mo naman yung Onyx, may history na sila kapag talagang may lamang di ba? Hindi ganun ka-clear sa kanila. So, ano ba? Will there be a miracle play done in by Execution? Because they are clearly the one playing from behind of this game. We have a clear late game na. Sa everybody's game na rin, yes, there's this 4,000 gold lead. Pero, again guys, the running logic when you see a game in MLBB, mas mahaba yung time, mas mababa yung value ng gold. Oh, ito. Ito pa pala ako yung Shinwan sa mga nanonood dyan for execution. Kaya nahihirapan si Chakno na mag-set ng play. Kasi naka-purify si Dilar, naka-purify din si White. Tapos meron pang Digi. Wala na talaga. Parang wala kang mapopompiang doon, no? Yung crowd control, pang-engage ka na lang. Pang-soak up na lang ng damage. Pagka pumasok ka doon, kailangan make sure mo na yung damage ng teammates mo, mababato lahat para instant burst talaga. So yung nagiging problema dito for execution, it's more on the setup plays. Pero so far for Onyx PH, maganda yung positioning dito ni Venus. Pero wait lang, Pilar medyo malalim yan on that Uranus. Pero makunat din naman siya. Late game Uranus kasi pag sinang talaga tinamaan mo, mas lalo kumukunat lamang yung mga kaibigan. Gumuha dito para sa may backline. Kung sa kanilang sigil lot of damage but not without destroying the box as well. Chakno. At kita mo, yung mga talent dito na lalabot na ginagawa nila mga taga-Onyx PH na immortality will give some life for Chakno. Goes mo na naka, pero hindi na siya nabaka pa ng damage din na wala na. Sila hit. Dito rin sila Benny Cutie. They need to fall back. Double kill on Wise. Minion waves are daan gumagapag sa base dito ng Execration. And I think that's it. Ladies and gentlemen, this game number 1 will go to Onyx PH.